Hello everyone! Sa video na ito, pag-uusapan natin ang ethical artificial intelligence sa healthcare. Especially ang isang AI-based diagnostic system na ginamit sa medical imaging. Malaki ang potensyal ng AI na baguhin ang healthcare dahil nakakatulong ito sa mas accurate na diagnosis, nababawasan ang workload ng mga doctors, at mas mapapabilis ang decision making. Pero, gaya na ipinapakita sa senaryo, ang paggamit ng AI sa mga healthcare decision ay may kaakibat na seryosong ethical concerns. Tulad ng bias, kakulangan sa transparency, at kung sino ang accountable kapag may nagkamali. Based sa Interaction Design Foundation video tungkol sa ethical AI noong 2024 at sa TED Talk ni Melody Liu noong 2024, sasagutin ko ang dalawang mahalagang tanong. Una, paano masisigurado ng mga organization na ethical ang paggamit ng kanilang AI system? At pangalawa, ano ang role ng explainable AI o XAI sa pagbuo ng trust of accountability? Dako naman tayo sa ensuring ethical AI in healthcare. Una, yung understanding ethical AI. Ayon sa Interaction Design Foundation noong 2024, ang ethical AI ay nakabase sa ilang importanteng principle tulad ng fairness, transparency, accountability, privacy, at human oversight. Sa healthcare, sobrang importante ng mga principles na tulad ng decision making ng AI ay may direktang epekto sa patient safety at mismong buhay ng tao. Pangalawa, the addressing bias in AI systems. Isa sa mga major ethical concerns pagdating sa AI ay bias. Ang mga AI diagnostic system ay tinitrain gamit ang historical medical imaging data kapag kulang sa diversity ang data. Halimbawa, karamihan ng image ay galing lang sa isang ethnicity, gender, or age group, pwedeng hindi maging accurate ang performance ng AI para sa ibang patient. Para maiwasan ito, pwedeng gawin ng organization ang mga sumusunod. Una, gumamit ng diverse at representative datasets. Pangalawa, mag-conduct ng regular bias audits. Pangatlo, i-test ang accuracy ng AI across different demographic groups. Ito ay align sa TED's Talk ni Melody Liu kung saan binigyang diin niya ang technology ay hindi neutral, nire-reflect niya ang values at choices ng mga taong gumagawa nito. Pangatlo naman, ang human in the loop decision making. Isa pang mahalagang ethical safeguard ay ang human oversight. Dapat ng AI tumutulong lang sa doctors, hindi sila pinapalitan. Halimbawa, kung may AI system na nagpa-plug ng possible tumor sa MRI scan, ni-review muna ng doktor ang suggestion ng AI. Sunod, i-check nito gamit ng sariling clinical experience. At pangatlo, ang doktor pa rin ang gagawa ng final decision. Sa ganitong paraan, ang ethical responsibility ay mananatiling trained medical professional, hindi algorithm. Pang-apat, ang data privacy and security. Ang medical imaging data ay sobrang sensitive. Kaya ang ethical AI deployment ay nangailangan ng strong data encryption. Pagsunod sa Healthcare Data Protection Law, limited at controlled access sa patient data. Kapag nabigo ang organization na protektahan ng data, pwedeng mauwi ito sa privacy violations at pagkawala ng tiwala ng publiko.
Panglima, ang ethical governance and accountability. Bukod dito, kailangan ding mag-set ng organization ng AI ethical committees, malinaw na accountability structures, regular evaluation ng AI systems. Ayon sa Interaction Data Foundation, ang ethical AI hindi isang one-time decision lang. Isa itong continuous responsibility. Dako naman tayo sa role of XAI. Una, ano ang XAI? Ang XAI ay tumutukoy sa AI system na kaya ipaliwanag kung paano at bakit sila nakarating sa isang decision. Sa healthcare, mahalaga ang transparency kasi kailangan maintindihan ng doctors at patients ang resulta ng diagnosis. Building trust. Pangalawa, ang building trust through transparency. Ang tinatawag na black box AI ay nagbibigay lang ng results pero walang explanation, na delikado lalo na sa medical settings. Halimbawa, nag-diagnose ang AI ng lung cancer. Pwede ipakita ng XAI kung aling part ng scan ang mahalaga. At pinapaliwanag kung anong features ang nakaka-apekto sa diagnosis. Pangatlo, ang accountability and legal responsibility. Mahalaga rin ang explainability pagdating sa accountability. Kung sakaling magkamali ang AI, pwedeng suriin kung paano nabuo ang decision. Matukoy kung may problema sa data o model. At last, ma-assign ng maayos ang ethical at legal responsibility. Ito ay suportado rin ng TED's talk ni Melody Liu kung saan sinabi niyang ethical technology ay dapat accountable at madaling maintindihan lalo na sa buhay ng taong nakasalalay. Pang-apat, ang enhanced patient confidence. Mas nagtitiwala ang mga patients sa AI assistant diagnose kapag kayang ipaliwanag ng doctors ang recommendation ng AI. Then, transparent ang decision-making process. At last, sa healthcare, sobrang importante ng trust at malaking tulong ang XAI para mapanatili ito. To conclude my video, kahit maraming benefits ang AI-based diagnostic system sa healthcare, kailangan pa rin guided dito ng mga strong ethical principles. Pwedeng masigurado ng mga organization ang ethical AI sa pamamagitan ng pagbawas ng bias, pag-maintain ng human oversights, pagprotekta sa patient's data, at pagbuo ng malinaw na accountability frameworks. Kasabay nito, ang XAI ay nakakatulong sa pagpapalakas ng trust, transparency at responsibility sa mga AI-driven healthcare decisions. Gaya ng binibigyang diin ng Interaction Design Foundation at TED's Talk, ang ethical AI hindi lang isang ethical challenges, isa rin itong human at societal responsibility. At yun lamang po sa video ito. Thank you for watching.